bearing in mind that the Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table. Ipinauubaya na ng sandataang lakas sa Department of Foreign Affairs ang diplomatic negotiation sa China. Kasunod ito ng bilateral consultation mechanism nitong March 28 kung saan sinabi ng DFA na kabilang sa napag-usapan kung paano mapapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China bilang bahagi ng mga hakbang upang mapalakas ang tiwala at maiwasan ang insidente sa karagatan. Gayunman, sinabi ng Philippine Navy na hindi reliable partner ang China. Napatunayan na anya ito sa mga nakaraan kung saan taliwas ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga ginagawa. Giit ng Navy, anuman ang mangyari, magpapatuloy lamang sila sa kanilang mandato na protektahan ang soberanya ng Pilipinas. History will tell us that the talk is different from the action. Amid all the negotiations being conducted by DFA, we'll continue performing its mandate of patrolling our seas and securing our sovereignty and sovereign rights. Sabi ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na bilateral consultation mechanism sa China, giit nito, hindi kasama sa pag-uusap ang joint patrol ng dalawang Coast Guard. I think it was made clear by the previous statement of DFA. We can engage with China Coast Guard only in matters that of our mutual interests, but definitely not about joint Coast Guard patrol in the South China Sea. Hindi naman anya magpapadala ang Philippine Navy sa tumitinding pang-uudyok ng China para gumanti, kung saan gumagamit na sila ng warship sa mga panghaharas. Noong March 7, tinutukan ng fire control radar ng barko ng People's Liberation Army Navy ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy. These are intentional, these are illegal, these are unprofessional. We will not be provoked into reacting in the same manner. All our actions will remain professional and within the bounds of international law. Tayo po ang matanda rito, sila po yung bata. Ang matanda hindi po pumapatol sa bata. Samantala, dumami ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong buwan kumpara sa nakalipas na buwan ng Pebrero. Sa monitoring ng Philippine Navy, umabot sa 70 ang mga barko ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard vessel at Maritime Militia vessel sa mga pangunahing bahura sa West Philippine Sea. Pinakamarami sa Bajo de Masinloc na umabot ng 49, doble ito kumpara sa 23 noong nakalipas na buwan. Sa Pag-asa Island may 15 barko, 14 sa Ayungin Shoal at 12 naman sa Escoda Shoal. We are prepared for any escalation given what we have. We have our patrol plans, we have our campaign plans. The AFP is prepared to respond to any developments in the West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.